She looks very blank in that dress. Respectable, respectful, respective, respected. Meron tayong konteksto ng physical appearance, kung ano yung itsura niya base dun sa damit na suot niya. So, ang hahanapin natin dapat ay yung magde-describe nung kung ano yung itsura niya rather than kung ano yung mismong attitude niya. That said, tanggal na yung respectful kasi attitude yan eh. Kahit anong suot niya na damit, pwede mong sabihin she's respectful. Diba? She's respectful to her teachers. Magalang siya sa teachers niya. So, walang kinalaman yan sa physical appearance. Hindi rin magmamatch sa konteksto natin yung respected kasi it has something to do naman with reputation. Ibig sabihin, admired siya, ginagalang siya. Halimbawa, he is a respected teacher. Ginagalang siya na guro. So, ito, magalang. Ito, ginagalang. Yung letter A naman, kagalang-galang. It has something to do with how someone looks. Kagalang-galang siyang tignan. So, ang sagot talaga dito is letter A. Kasi nga, nagbabasa tayo dun sa binibigay na look ng dress. At ang binibigay niya na look dito sa she ay yun nga, pagiging respectable, pagiging kagalang-galang. Mukha kang kagalang-galang sa damit na yan. Now, yung letter C, ginagamit siya halimbawa, go back to your respective classes. So, yung classes kung saan ka nabibilang. Separate, individual, belonging to each. Ganun.